Okay. Ang ampalaya po, isa sa paborito ng Pilipino 'yan sa kanilang, pagkain. At, ang kagandahan po nito, puwede mong itanim ito kahit anong all year round puwede kang magtanim po nito. Maganda po ang, tinatawag natin na benepisyo na makukuha ninyo dito kaya nga po ang sinasabi natin kapagka kayo nagtanim nito dapat maalagaan natin ng husto para makakapagbigay sa atin ng magandang ani. Okay. Ang, ampalaya po nabibilang 'yan do'n sa tinatawag nating cucurbits family. 'Pag sinabi nating cucurbits family, 'yan po makikita ninyo meron diyang pakwan, merong melon. Pero yung pag-aalaga po ng pakwan at melon, hiwalay po yun kasi iba po yung management noon, iba yung fertilization program. So, ang gagawin po natin yung pag-aalaga ng ampalaya at saka po ayan puwede nating isama diyan yung pag-aalaga po ng, tinatawag natin na kalabasa. Iisa po yung management niyan. Yon, ang pagkakaiba lang noon, kalimitan ang kalabasa natin nakalupa, nasa lupa lang, hindi siya nakabaging or naka-trellis. Ang ampalaya kailangan po naka-trellis 'yan. Okay, malaki ang benepisyo. Maganda yung benepisyong makukuha mo kapagka, ampalaya, member ng cucurbits ang iyong gagamiting gulay. Kasi sinasabi nila maganda yung antioxidants niyan, anti-diabetic 'yan. Kung may namamaga kang bahagi ng katawan mo, puwede po yang mabawasan. Papabagsak natin yung level ng kolesterol, pampatay ng fungus, panlaban din dun sa tumor at saka maganda po doon sa cardiovascular natin. Yan po yung magandang benepisyo kung kakain tayo ng, cucurbits. Proven naman po ito kaya po isinama ko ito dito sa aking slide. Tama po. And then, isa sa hamon dito sa pagtatanim po ng ampalaya, tingnan po ninyo ha, sensitive yan sa transplanting shock. So, ang ibig sabihin niyan, meron kang dalawang option diyan. Seedling yung itatanim mo, bibili ka na ng seedling from do'n sa kilala ninyo siguradong, nagtatanim ng seedling o kaya Nursery. direct seeding. Kasi malaki yung buto niyan, sinasabi nila puwedeng direct seeding na lang ang gawin. Kaya lang po gano'n pa rin, i-o-observe natin na kailangan yung tamang, tataniman natin maayos lalong-lalo na yung kailangan libre ka doon or wala kang problema sa tinatawag nating maraming damo kasi yun ay makakaapekto ng husto dun sa paglaki ng ating, ampalaya. And then kung halimbawa man bumili tayo ng seedling kailangan meron tayong tinatawag na harden siya. Kumbaga nai-subject na siya doon sa kondisyon na kanyang mararanasan kapagka inilipat siya sa bukid. Kailangan din po magandang pag-aalaga ang, maibibigay mo diyan. Ngayong, wet season hindi tayo mamomroblema sa tubig pero tandaan natin may tubig, hindi 'yan sobra. Magandang paglalagay ng kumpleto at balanseng abono at magandang proteksyon doon sa tinatawag natin sa peste at saka sa mga sakit. Okay, kagaya nung mga na-discuss po natin nung nakaraan doon sa ampalaya at sa talong. Eto po, kailangan po maganda yung land preparation. Huwag tayong magmamadali dito kasi ang lupa niyan kailangan pulbos, buhaghag. Hindi po puwede yung madalian na malalaki yung tipak ng lupa. Makikita niyo malaki yung diferensya kapagka mahirapang kumalat ang ugat or lumalim, kumalat kapagka hindi maganda yung land preparation. Malaking tulong din po kapagka tayo ay magtatanim, maglalagay tayo ng organic fertilizer. Kalimitan po, chicken dung ang ginagamit pero tandaan natin kapag chicken dung, kailangan po fully decomposed kasi baka tayo ay tamaan o tinatawag natin na ammonium toxicity. Imbis na makatulong yan doon sa ating mga nakatanim, mamamatay po yung ating tanim. Okay. Irigasyon, mayroon kang irigasyon pero dapat well-drained yung lupa. So paano natin maa-attain yun? Kailangan mataas yung pagtataniman natin. Kumbaga kung umulan man, safe na hindi waterlog yung lugar natin kapagka raised beds. Isa sa pinakamagandang approach din po ngayon sa larangan ng pagtatanim ng ampalaya, meron kang gagamitin na mulching. Kasi Oo. kalimitan nung una, nung hindi pa sikat itong tinatawag nating plastic mulch, ang ginagawa nila, dayami yung ginagamit o kung anumang Rice straw. organic, na tira doon sa bukid. Maganda din yun, pero ngayon po mas magandang gamitin 'to kasi makokontrol mo ng maayos ang damo, mape-prevent mo, mawala agad yung tubig sa lupa mo lalo na kung dumating yung panahon na hindi umuulan at yung reflection po nito nakakatulong para bugawin yung mga insekto na maaring puminsala do'n sa ating tanim. At siyempre, ang pagtatanim din ng ampalaya, hindi mawawala yung tinatawag nating paglalagay ng trellis o balag kasi kailangan
yung bunga niyan hindi nakasayad sa lupa. So, madaling mag-manage na, madaling mag-ani. So, yan po yung ating kailangang tandaan dito sa pagtatanim ng ampalaya. Yan. Ngayon po, yung layout, merong kanya-kanyang diskarte yan eh. Ito yung traditional na ginagamit. Yung una, basta tandaan po ninyo ho, ang pagitan ng taniman yan kailangan 4 na metro. So yung ginagawa ng iba, pagkatapos ng 4 na metro yun, may kanal sa gitna. Yun yung pinadadaanan nila ng tubig. Pagkatapos noon, meron na ulit isang hilera ng pagtatanim, 4 meters na naman. Yan yung traditional na ginagawa. Meron namang ang ginagawa nila ay ganito. Okay? 4 meters pa rin. Pero yung eras, yun yung pinagdadaanan ng tubig. Ito, kalimitan ito ginagamit nila ito sa dry season. Kasi kung ang sistema mong gagamitin ay ito sa ngayon, malamang maiipunan ka ng tubig. Kasi ito yung ito yung malalim na lugar. Andun pa rin yung 4 na metro. Okay. Kasi kailangan yung 4 na metro, kailangan maganda yung maging sirkulasyon ng hangin. Wala kang malililiman kapag yung liwanag ng araw, wala kang parte na malililiman kung 4 meters ang layo. Kasi tamang-tama yan na yung pagitan, yung tanim mo, hindi makakapagbigay lilim doon sa kasunod. And then, kailangan ang dahon ng iyong ampalaya ay palaging tuyo sa gabi. Kasi kung lapit-lapit yan, malaki ang tsansa na yan ay basa. Pag basa sa gabi, numero 1 magiging problema mo, downy mildew. Pag downy mildew, hahataking pababa, sir, ang iyong ani niyan. Kalimitan po niyan, hindi lang hahataking pababa, papatayin niyan yung tanim mong ampalaya. So, ang isa sa magandang ginagamit po ngayon, itong susunod na sistema kung saan naglalagay na sila ng plastic mulch. Ang padaanan ng tubig, nandun pa rin sa gitna, pero ang lalagyan ng balag, andito sa may tinatawag natin na dulo ng 4 meters, tapos harapan yung sa susunod na eras para paggapang niyang dalawang magkaharap na tinaniman mo, active na yan doon sa tinatawag natin balag. Dalawa ang sistema na ginagawa ng mga farmer dyan. Dito sa Laguna, ang ginagawa ng iba, pinapabilis nilang umakyat yung ampalaya. Ang gusto nila, nakbitin, nasa taas lahat yon. So matatakloban yung buong taniman mo. Kasi sabi nila, sir, ito ginagawa namin, protection ito sa magnanakaw. Totoo nga naman kasi kung dingding ang gagawin mo, hindi mo nakikita yung nasa dulo, ninanakaw na pala. Ganun daw ang nangyayari. Kaya ang gusto nila, ang practice nila, kita nila mula dito hanggang doon sa dulo ng taniman, yung kung mayroong pumasok na tao o wala. Ganun din naman ang magiging ani niyan eh. Pareho din kay dingding yung ginawa mo at saka doon sa ibabaw. Basta ang mangyayari dyan, secured yung tanim mo, aani ka, meron kang anihin. So yun lang ang pagkakaiba dyan. Yung pag-maintain mo na pagkapangin mo hanggang doon sa ibabaw, dahil gusto mo, kita mo yung mga tao doon sa loob, napapasok sa loob, or yung iba, ginagawa nila, masanay daw sila doon sa padingding. Kaya nga lang, security issue ang haharapin mo kapag ka ganun. Okay. Ngayon, dahil sinabi natin, mag-umpisa tayo, pwede ka mag-seedling, bumili ka ng seedling, or dili kaya ikaw na yung magtatanim. So, ano yung una nating kailangan gawin dito? Okay. Kamase. Kailangan, yes sir? Okay. Ibalik nga natin ng isang slide muna pabalik yung ano na yan. Kasi Yan, baka kasi nabibilisan yung ating mga manonood ngayon, ano? So kaklaruhin lang natin, ano? So yung sinasabi natin, yung mula sa isang puno hanggang doon sa katabing puno, is po pwede siya ang distansya, ano, between plants o between hills. Ilan sinasabi natin? 0.5 meter up to 1 meter, ganun po ba? Yes po. Yes po. Okay, so depende ano kung anong gusto mo. Kung gusto mo medyo dikit-dikit, 0.5. Gusto mo rin naman, pwede rin 0.75, pwede rin 1 meter. So depende, no? Depende dun sa gusto mo na mas marami ang tanim na mailagay dun sa iyong taniman. So ang sinasabi rin natin, dapat palaging merong kanal. Merong kanal. So sa design na pinapakita ni Kamarse, ano, yung dalawang plat, dalawang kama, ay kabilaan siyang ganyan, tapos yung tubig sa gitna dumadaan. Tama po ba? Ngayon, may dalawang kama kang ganyan. Pag umakyat na yung iyong tanim na ampalaya, liliko yan sa taas, tapos liliko kanan, yung isa kaliwa. Magsasalubong naman ngayon kabilaan. Magsasalubong naman siya. Okay? Kaya lang, sinasabi niya nga, ano, baka daw magka-problema sa magnanakaw.
Pero siyempre tiwala lang po tayo ano, sadyang minsan hindi Oo, maiwasan yung magnanakaw, eh. totoo. Pero Sir Mike, ang kalimitan sinasabi sa akin yung gano'n, kaya nila gusto 'yun kasi ang purpose daw nila talagang makita yung nung pumapasok do'n. Kasi kalimitan daw talaga inuunahan sila ng pag-ani kaya pag-ani nila sa umaga sir wala raw silang aanihin, naani na. Kaya 'yun na yung approach na ginagawa nila. Okey. Tama. Tapos, tamang-tama sa katanungan ano, before po tayo lumipat ng topic ano, sir ano po bang mabisang insecticide sa caterpillar na pure green ang kulay sa ampalaya? Ano raw bang puwede nating ano Okey. diyan? Ganito po sir, kapagka caterpillar, ang, pinakamaganda pong gagamitin natin dito lalong-lalo na dito sa nag-uumpisa, yung tinatawag nating systemic insecticide. Kasi dalawang klase ang insecticide, eh, isang contact, isang systemic. 'Pag contact sinabi na noon, 'pag tinamaan ng spray mamamatay yun. Patay. Pero kung hindi mo tinamaan, buhay yun. So ang remedyo doon systemic. Sprayan mo yung ampalaya mo kay tamaan, kay hindi yung uod, balot na o may proteksyon yung ampalaya mo. 'Pag kumagat yung uod do'n sa mo, doon sa, Dahon. dahon na na-sprayan mo, mamamatay yun. Kaya ang Okay po. sinasabi ko, mas magandang gamitin systemic. Hindi naman po kamahalan yung systemic. Kaunti lang po ang diferensya niyan, pero ang benepisyo na maibibigay niyan sa iyo napakaganda sir. Hindi ka na yung tinatawag nating sleepless nights na baka paggising ko sa umaga ubos na yung dahon ng aking, ampalaya, yun po. Kasi critical yung dahon, eh. Mas maraming dahon ng ampalaya, mas maganda. Pagkakaunti, kakaunti din ang bunga niyan sir. Kaya yun yung Siyempre. sinasabi ko, alagaan natin yung dahon. Tama, tsaka ito rin po ano, nabanggit niya, sir meron palang Ayan, grafted. O meron, ayan, matagal na ito. Matagal nang merong grafted na ampalaya 'no. Ito yung, yan, opo. pinagdudugtong yung ano, yung mga pinagdudugtong kamarse, patola. Patola, oo, Patola tsaka yung nasa dulo 'no, so yung, rootstock tsaka yung sayon pinagdudugsong 'yan. Yung isa is mhm, yung, patola tapos nasa ibabaw niya is yung ampalaya, oo. 'yan. So ang bunga, ampalaya, hindi patola, okey? Oo. 'Yan, Maganda po 'yun sir, maganda yung kuwan na 'yun, yung sistema na 'yun kasi alam niyo ang ampalaya mahina po 'yan sa tubig. 'Pag maraming 'yan, tubig ang kalimitan yung ordinaryong ampalaya mabubulok agad yung ugat. So para maiwasan 'yun ang ginagamit nilang pag-ugat doon ay yung patola. So 'yun yung dahilan po para, mas magandang gamitin ngayong tag-ulan yung tinatawag natin na grafted ampalaya. Okey po? 'yan. Oo, sinasabi nga nila yung ano daw, yung puno ng ampalaya na grafted kasing laki daw ng braso ng bata, sa sobrang Oo, laki. Kaya mas matagal yung pamumunga niya, yung buhay ng ampalaya mo mas extended, pati yung pamumunga niya extended, pati yung kanyang, resistance sa mga sakit lalo na yung mga soil-borne diseases, mas maganda. Kaya yung ayan. grafted, kaya Tama naging po. mabili yan. Yes po, And opo. meron na rin ba daw ano, drip irrigation, puwede raw ba? Puwede raw ba lagyan ng drip irrigation ang ampalaya? Puwede sir, pero kung magdi-drip irrigation kayo, sabihin niyo sa'kin kasi hindi ho basta kayo maglalagay ng, drip lines, maglalagay kayo ng tubig, may oras po 'yun. Kasi 'pag nasobrahan mo sir yung tubig niyan, mamomroblema kayo diyan. Kaya Problema rin. ganito, kung magdi-drip irrigation kayo, sumangguni po kayo sa amin at aalalayan namin. Kasi sasabihin niyan, ang 'pag nagdi-drip irrigation, 2 hours after sunrise, 2 hours before sunset, gano'n po. Tapos hindi isang bagsakan 'yun. Mga 8 hanggang 9 na beses kayong magpapadaan ng tubig para maiwasan yung sobrang pagbibigay ng tubig doon sa bawat puno ng ampalaya. Gano'n po sir. Tapos sabi ni Richard, tama ka Kamarse, baka bantay sa lakay na ampalaya. Eh, yun nga po yung tinatawag na ano, sackworm. Yung uod na may dala-dalang sako, sackworm. Ayan kasi tandaan niyo sir ha, ang taas ng presyo ng lalo ngayon ang taas ng presyo ng ampalaya kapagka hindi niyo binantayan sir, ay naku wala kayong makukuha sa umaga pag-ani. Eto po, nabalitaan niyo na po ba yung sa Florida Blanca, sa Pampanga, nagtatanim sila sa bundok ng ampalaya. Yes po, ako po nakakarating na po 'yan na na makikita ko na po 'yan, yung mga posting nila po diyan, opo. Tsaka paalala lang po sa mga gustong magtanim ng ampalaya 'no, medyo sensitibo rin yung ampalaya natin dun sa sobrang lakas ng hangin. 'Pag laging Hmm. binobomba ng hangin 'yan, hindi nagtutuloy yung pamumunga ng ampalaya. Kaya Yan.
doon dapat may windbreak, yung merong nakaharang na mga puno o sagingan para ma-break yung lakas ng hangin. Ayan, yung windbreaker. Okay, Kamarse, tuloy na po tayo. Mamaya ko na may mga katanungan pa dito, pero tuloy na po muna tayo. Mamaya natin sasagutin yung ibang katanungan. Okay. So, pagtatanim, yung unang-unang kailangan meron kang basal fertilizer. So, ano yung kailangan natin sa basal fertilizer? Simple lang, complete fertilizer, pero kailangan samahan mo ng calcium nitrate. Maraming calcium nitrate sa merkado, kaya mamili na kayo kung alin yung mura, anong brand ang gusto nyo. At yan, pagsamahin mo yung complete fertilizer, calcium nitrate, isang kutsarita lang ang ilalagay mo bawat puno. Ang paglalagay po niyan, dapat hindi sasaya doon sa ugat ng seedling ninyo o doon sa tangkay nung itinanim ninyo na direct seeding. Isang maganda pa rin pong practice, yung gagamit tayo ng foliar fertilizer na mataas ang phosphorus content kasi ang phosphorus, yan po yung tutulong para humaba at kumapal ang ugat at ang isa pa, mabilis dumami yung talbos. So yan po. At at the Kamarse, same time din po, yung unang yugto ng buhay ng ampalaya na yan, kailangan bigyan mo ng magandang protection laban doon sa hayop kagaya ng manok. Baka mayroong manok na gagala-gala doon, mayroong mga suso kasi ang unang kalimitang umaatake diyan suso, saka yung nabanggit kanina, yung mga tinatawag nating mga uod, yung mga berdeng uod. Yan, okay. Ngayon, nabanggit ko, bakit calcium nitrate? Kasi ito yun eh. Ang calcium nitrate, yan kung maglagay ka ng dalawang klase kasi ang nitrogen eh. Isang nitrate nitrogen, ammonium nitrogen. Yung nitrate nitrogen, napakabilis kainin ng inyong tanim yan. Yan yung gustong-gusto niya agad na kuhanin. So, magkakaroon ka na agad ng immediate supply ng nitrate nitrogen, tulong na yan sa mabilis na paglaki. At yung trabaho naman yung ammonium nitrogen, yun yung susunod na magbibigay sa iyo ng supply ng nitrogen kapag ka po naubos na yung nitrate nitrogen. Kasi it takes some time bago maging available yung nitrate nitrogen, ammonium nitrogen. Mabagal po yan eh. Pero kung meron kang nitrate nitrogen, antimano paglagay mo, makukuha agad at magagamit ng iyong tanim na ampalaya. Okay, ganito, senyales kung ano yung mga nakikita mong problema doon sa pagka-transplant pa lang, yung halaman mo berde ang pagka-berde niyan ay hindi maganda, kumbaga madilaw yan. So from doon sa matandang dahon hanggang talbos, yan ay medyo pangit yung pagka-berde, nitrogen deficiency. Yung phosphorus, ang nangyayari niyan kasi kalimitan doon sa ibang halaman nagkakaroon ng violet na bahid yung dahon. Ang phosphorus kasi kailangan yan para pagdaloy ng sustansya. Kung kulang ka ng pagdaloy ng sustansya, malungkot yung dahon. Yung talbos mo, manipis. So, yun ang senyales na kulang ka sa phosphorus. Sa potassium naman, yung gilid ng dahon mo natutuyo. Pag natuyo yun, unang-una, maninilaw yan. Naninilaw, tapos matutuyo. Sinabi ko nga kanina, kailangan maganda yung dahon mo. Marami kang malusog na dahon. So yan yung sinyalis na una nating babantayan sa unang yugto ng pagtatanim ng ating ampalaya. Ngayon, okay, so nakapag-transplant ka na, ano na yung kailangan kong isupply sa kanya? So ang paglalagay ng abono dyan, kailangan ay linggo-linggo, every 7 days. Pero huwag kayong matakot. Ang ilalagay mo lang dyan na ang paglalagay ng abono ay 5 gramo. Isang kutsarita lang bawat puno. Pwede kang maglagay ng granular application, ibubudbud mo sa lupa, huwag ididikit sa puno ha. O kaya magtitimpla ka sa tubig at yun ang ididilig mo. Kung magtitimpla ka ng sa 16 liter na tubig, 250 grams. So ganito, 250 grams yung cup noodles mo na maliit, yun yung gamitin mo. Isang takal ng triple 14, isang takal ng calcium nitrate, haluin mo sa 16 liter ng tubig. Ang ididilig mo, 2 ligo bawat puno in 7 days. Medyo matrabaho pero mas magandang epekto ng drenching. Gayon din kung 200 liter kasi kung malaki yung gagawin mo, huwag ka na sa 16 liter, na sa 200 liter. Kilo yan, mas madali ito. 3 kilong complete, 3 kilong calcium nitrate, 2 ligo pa rin ang dilig bawat puno in every 7 days. And then, isang dose pa rin ng high phosphorus fertilizer kasi kailangan supplyan natin ng mas magandang pag-uugat, mas magandang pagdami ng talbos. So, yan. And then, syempre, huwag mong kalilimutan yung pag-aalaga ng protection mo laban sa peste. Okay. Yan. Ito,
ito yung isa sa kailangan nating maintindihan, insect management. Kasi yung unang-unang poproblemahin mong insekto dito na kapag hindi mo na-control, yan ang magbibigay sa iyo ng later part, yung tinatawag Abono. natin na sakit na pamamarako. So ano yun, ang kalimitan diyan, ito aphids. Kasi Yes. sinasabi ng farmers, maliliit pa lang naman yan, hindi pa niya kailangan, okay lang. Hindi po, critical yung aphids kasi kung may dala yung virus, patay. Hindi mo makikita yung epekto niyan ngayon, pero kapag bumubunga na yan, doon yung makikita or maaalala na, tama pala si Sir Marce, dapat pala noon binigyan ko ng magandang proteksyon na laban doon sa aphids at saka sa green leaf hopper. So ayan, mamimili na kayo dito. Nilagay ko na ito kasi ang unang nagiging problema kapag nag-i-spray ang farmer, yung tinatawag natin na immune yung mga insekto. So para maiwasan natin ang immunity niyan, makikita mo may mga numero yan. Pag gumamit ka halimbawa ng fipronil, ano yung isusunod ko? 2 beses mo lang yan pwedeng gamitin. Ano yung susunod ko? Huwag kang gagamit ng tubig. Lumipat ka sa lambda-cyhalothrin o kaya lumipat ka doon sa Cartap. Yan yung pwedeng palit-palitin lang natin. Kahit nga dalawa lang yung iyong piliin dyan, basta palit-palit, walang problema. Hindi ka makakaranas ng immune na insekto. Ngayon, kung ikaw ay gumagamit ng plastic mulch, maganda, gumamit ka pa rin ng insect trap at saka yung tinatawag natin yung pag-spray ng insecticide, yan tatlong yan, malaking bagay yan para maalagaan mo yung iyong tanim laban doon sa tinatawag nating mapaminsalang mga peste. Yan. Ngayon, pagpasok natin doon sa pagbubulaklak, saka doon sa pagbubunga, magbabago na tayo niyan ng paglalagay ng abono. Ganun pa rin ang sistema, drenching at saka granular application. Pero anong abono ang gagawin natin? Maintain natin yung calcium nitrate. Andun pa rin yung calcium nitrate kasi kailangan noon mabilis ang available na nitrate, nitrogen. Pero saan ko kukuhanin yung susunod? 15920, meron yan sa merkado. Meron din ito, malaking kumpanya din ito, 14520. Pagsasamahin mo lang yung dalawa. Tapos, pag pinagsama mo yun, 50-50 ang gagawin mo dyan. Calcium nitrate, kung baga, 1 kilo nitong 15920 or 14520, haluin mo, tapos yan ay 1 kutsarita ulit bawat puno. Tandaan nyo, huwag kayong maglalagay ng sobra kasi pag sobra, anumang sobra, masama yan sa ating tanim. So Tama. sa drenching, ganun din. Imbis na yung sinabi ko kanina, complete fertilizer ang gagamitin mo, etong dalawang abono nito, mamili kayo kung anong available sa inyo. Mamili kayo kung alin yung mura at saka available dyan sa inyo. Kasi pag isa lang yung inilagay ko, sasabihin nyo, Sir, wala namang available dito sa amin eh. Kaya ano ba yung pwedeng alternative? Ayan, binigyan ko ng alternative. Ito, pareho ito. Maglalaban yan sa merkado pero tingnan ninyo saan available sa lugar ninyo. Kung wala kayong makuha niyan, textan niyo ako. Ituturo ko sa inyo, patutulungan ko kayo doon sa mga kakilala ko para makakuha kayo ng kailangan yung abono. Alright. Okay, meron kang granular fertilizer, kailangan meron kang foliar fertilizer. Kasi bukod doon sa binigay na nating phosphorus, ang kailangan nito ngayon, yung calcium. Kailangan meron kang calcium. So, maraming nabibili sa merkado ngayon na formulation yan. Merong calcium, boron, may calcium, boron, at zinc. Kasi yan yung mag-iinganyo para bumulaklak yung tanim mo. Yan din yung tutulong sa iyo para huwag man laglag ang bulaklak, huwag man laglag ang bunga. At dito pa rin ngayon, pagpasok nitong pagmumulaklak ng inyong ampalaya, dito mo makikita, pupuntahan ka ng fruit fly, pupuntahan ka ng leaf-footed bug. Kaya kailangan kontrolin mo ito, ha? Ang pinakamabisa sa fruit fly, yung tinatawag nating attractant, methyl-eugenol, pwede kang gumawa niyan eh. Kung hindi wala kayong mabili sa merkado, pwede namin kayong turuan paano gumawa ng fruit methyl-eugenol. Ang kailangan lang tandaan natin, pag tayo ay gumukuha o gumagamit ng attractant, hindi po doon sa ating bukid yan itatanim, doon sa labas. Kung gusto mo, doon sa kapitbahay mo, doon mo ilagay yan eh. Kasi pag attractant, tatawagin yan yung insekto. Kung doon sa gitna inilagay yan, okay, pupunta nga yan doon. Pero bago makarating yan doon sa iyong ginawa na attractant, di nakapamasyal na kayo, nakapag-shopping na yan doon sa iyong mga tanim, nilagyan na niya ng itlog yon. So, yun yung kailangan natin. Okay. Ngayon, yung leaf-footed bug, mamaya ituturo ko o pakikita ko sa inyo bakit kailangan nating bigyang pansing mabuti itong leaf-footed bug. Okay.
Yan. Healthy yung tanim mo, ganito dapat yung makikita mo. Magandang pamumulaklak, maganda yung kondisyon ng dahon. Yung fertilization, dahil meron ka ng Caltrac, Bortrac, maganda, tingnan mo. Yung bulaklak niya, nagiging ampalaya niya at pag lumalaki, diretso. Yan. Pero kung meron kang kulang or mali, nakalimutan mong ganito dapat yung gagawin, ang mangyayari niyan ay hindi ganito. Pakikita ko sa inyo yung sunod-sunod na litrato mamaya, ano yung aasahan mo na makikita mo. Pero kahit nakita mo na yon, nasa halaman mo na yon, huwag kayong mawawalan ng masiraan ng loob. Maaayos pa natin yan, makukorek yan. Okay, isa sa palagi ko pong binabanggit kapag ka nagtatanim ng gulay, kailangan meron tayong calcium. Kasi ang calcium, yan yung tumutulong sa iyo para gumanda yung quality ng halaman mo. Tandaan mo po, ang calcium ay immobile nutrients. Meron kang abono na ilagay sa lupa. Habang kinukuha yun ng halaman mo, umaakyat yun. Pero ang unang pinupuntahan ng calcium, matandang dahon. Yung nandun sa matandang dahon, hindi na yun umaakyat pa uli. Nandun na lang yun. So, kung Tama. nakukuha na karamihan ng nilagay mong abono, nakuha na yung matandang dahon, kakaunti na or hirap na yung makarating doon sa bulaklak, sa bunga, at saka po doon sa talbos. So, ano yung solusyon Oh, dyan? Kailangan magpa-spray tayo ng calcium. Sa ganung paraan, yung pangangailangan ng talbos, pangangailangan ng bunga, pangangailangan ng bulaklak, maibibigay. Hindi yan manlalaglag, pero makatutulong yan, makalaki agad, makatutulong yan para umiwas din doon sa tinatawag natin na mga fungal diseases. So, importante na mayroong calcium tayong ibinibigay sa lupa, meron tayong ilalagay or i-spray sa ating foliar. Yan ang kailangan. Tandaan po natin, ha? Ngayon, kapag ka lumalaki na or malapit ka na doon sa iyong tinatawag na pagbunga, ito yung kalimitang nakikita dyan, magnesium deficiency. Okay. Ito, yan ang kahit anong ampalaya, kamatis, sili, ganyan yung itsura na makikita mo na meron ka magnesium deficiency. Total, doon naman sa binanggit ko kaninang mga abono, yung 15,920 at saka 14,520, meron kasamang magnesium yun. Kaya sure. huwag kayong matatakot na basta yun yung nagamit nyo. Pero kung halimbawa, sabihin niyo na wala sir ako na noon, ang nilagay ko na lang ay triple 14, yun lang ang nagamit ko. Bibigyan namin kayo kung ng rekomendasyon saan nyo pwedeng kuhanin ang magnesium. Hindi po mahal ang pagkukuhanan ninyo ito. Mura lang po yan at maganda yung magiging epekto para makontrol natin. Kasi kapag ka ganito yung dahon ninyo, hindi yan makakagawa ng magandang pagkain mula sa liwanag ng araw, siyempre apektado yung pagbubunga niya. Yan. Okay. Yun. Binanggit ko kanina, kailangan protektado ka doon sa aphids. Kasi yung aphids, yan yung nagdadala ng tinatawag nating pamamarako. Okay. Kapag namarako yung, ito yung sinyalis ng pamamarako kapag namarako yung iyong ampalaya, bubunga pa rin yan. Pero ang kaangkwan niyan, pag bumunga yan, bubulaklak pa rin yan. Kaso mas marami ang lalaking bulaklak. Ang lalaking bulaklak, hindi yan dumidiretso na nagiging bunga. So, bubunga pero kakaunti yung bunga niyan. Okay. Ang senyales na makikita mo, bumabalok to, tumitiklop yan papataas ang dahon, naninilaw, tapos ang makikita mo lang na berde yung ugat. So yan, kapag kaganyan, ito late na, kaganito na, goodbye na, wala ka nang magagawa dito. Late na, kaya nga sinasabi ko, Okay na. the earliest time na yan ay may oportunidad kayong pagkatanim, protektado ka na sa aphids para maiwasan mo ito. Yes, Sir Mike. Yes, so sabi mo nga dapat ano 'no, yung, prevention is better than cure. Yung early part pa lang, Yes po. talagang anuhin na Opo. natin 'yan. So yung, actually habang ako'y, nagba-browse-browse dun sa ano 'no, sa mga Facebook, nakita ko na meron na palang mga bagong mga binhirin ngayon na available sa merkado na merong resistance din sa namamarako. Yan. 'Yan, so Yan isa yung sa magandang nakita ko balita. 'no, 'yan. Actually meron naman ng mga nakakaraan ano, sa mga ibang kumpanya 'no. Pero isa nakita ko yung sa Allied Botanical ano, na which is naging guest nga natin nung Huwebes. So meron sila yung bagong produkto ngayon, yung, Green Alpha na hybrid. So Mhm. ito daw ay matibay na dun sa namamarako, matibay din dun sa yung gummy stem blight, tsaka yung, Cercospora leaf spot.
Problema rin Spot, po ba, yan. Kamarsi, yung Cercospora na ito? Oo, problema yun. Ayan, mamaya nandiyan pa rin sa susunod na slide ko Ah, kasi Cercospora leaf spot, yung frog eye na tinatawag nila, ang daming pekas na kulay puti. Eh, pagka pekas na kulay puti, abay, hindi mo maaasahang maganda ang photosynthesis noon. So yan, okay. iyang pamamarako, magandang solusyon, magandang balita na yun na meron na palang variety na ang kumbaga tolerant doon sa tinatawag nating pamamarako. Kaya magandang Mm, magandang balita yun. Kasi dati, pag tinamaan ka nito, luhod ka talaga dito. lalagay ko dito sa So ating yan, screen yung pangalan kasi baka oo, makatulong din sa kanila. oo. Sige po, tuloy po tayo. Okay. So, ang pag-manage niyan, yun, yung nabanggit na ni Sir Mike kanina, yan. Meron ng resistant or tolerant varieties yan. Ayun pala, Tapos, habang kayo ay nag-aalaga ng ampalaya, kailangan malinis yung ating bukirin. Huwag lang ninyong ambisyonin na ang malinis ay yung merong tinatawag natin na plastic mulch. Yung pagitan ng plastic mulch, kailangan malinis din yung kontrolado mo. Huwag mong palalakihin ang damo doon kasi yun yung tinatawag nating alternate host, pangalawang tirahan yan. Kaya pagka malinis yung taniman mo, tapos yung pagitan, puro damo, ay sala yung ating sistemang pag-aalaga ng pakuan. Tapos, ganito, minumungkahi pa rin lagi yung ginagamit natin sa bahay noon na yung pandikit ng langaw. Yun, dapat meron ka nun, sticky traps. O yung iba, merong liquid yan, pinapahid na lang nila sa isang plastic na bagay, ibinibiti nila. Pero tandaan po natin, yung sticky traps na yan, kailangan, attractant ang category niyan eh. Doon sa labas ninyo ilalagay sa talaga. bakod, huwag doon sa loob. Okay po? And then, kung chemical control, marami kayong pamimilian kung ano yung mga gagamitin ninyong mga insecticide. Okay. Ayan. Cercospora leaf spot, ito yung nabanggit ni Sir Mike kanina. Ito yung senyales makikita mo. Basta yung tuldok sa dahon niya, puti, wala nang problemang i-analyze mo kung ano yan. Basta puti yan, Cercospora leaf spot. Okay, fungus yan, ang kailangan mo dyan, pinakamadaling mag-control dyan, copper fungicide, chlorothalonil. Isa lang pong paalala huwag tayo magtitipid sa labor kapag tayo gagamit ng copper fungicide. Hindi pwedeng haluan ng kahit ano ang copper kapag yan ay in-spray mo kasi pag hinaluan mo, gagrabe ito. Masusunog yung dahon ng iyong tanim. Makakasunog po ng dahon kapag hinaluan mo ang copper fungicide. Kaya stand alone yan. Yan lang yung iyong kailangan na Yung i-spray. copper. Okay po? Ito naman, downy mildew, itong katanungan niya, sir. Downy mildew, 'pag nag-spray sa gabi, okey lang po ba haluan ng contact fungicide ang insecticide? Yan, pwede po yan, sir. Pero ganito, ang recommendation ko pa rin yan, dahil nga po, sir, basa ang kalimitan niyan, mas maganda yung nagiging epekto kung ang gagamitin mo ay yung tinatawag natin na systemic fungicide. Yung contact fungicide, sa ibabaw lang yun eh. Ang pinakamaganda, sir, dyan, systemic ang gagamitin mo. Medyo may kamahalan ng kaunti, pero mas maganda po yung epekto noon. Meron din po akong listahan ng pinakamurang active ingredient na pwede ninyong bilhin. Magaling po doon sa tinatawag natin na pang-control ng downy mildew. Yun nga lang po, basta pagka ganyan, lalo na meron na kayong sinyalis ng downy mildew, hindi po magwo-work yung contact. Kailangan po systemic na para mas maganda po yung control noon. Okay po? Okey po. Yan. Ito, yung tinatanong ninyo, downy mildew. Ayan, mamili kayo, sir, dito. Tingnan po, sir, ito. Copper fungicide, pwede yan. Mancozeb, pwede, pero hindi ko na nire-recommenda yan pag meron na. Metalaxyl plus mancozeb, isa sa pinakamaganda po ito. Sunod po, pyraclostrobin, tapos carbendazim, thiophanate methyl. Sa systemic insecticide po na available na pwede niyo pang-control ng downy mildew, ito po ang bilhin ninyo. Thiophanate methyl. Maraming brand ito, marami kayong makukuha nito. Kuhanin niyo yung pinakamura. Bakit ko ito nire-recommenda? Ganito po yun, sir eh. Thiophanate methyl, 30 minutes after application, nagiging carbendazim. Carbendazim mahal. Bakit ka bibili ng carbendazim? Ang bili mo thiophanate methyl. May mga local company na nagbebenta na nito, maganda po yung presyo. Pero tandaan po ninyo, kahit mababa ang presyo niyan, maganda. Subukan na po ito, magaling pong pang-control ito ng pang-manage ng downy mildew. Kaya tandaan po ninyo ito, mamili na kayo dito. Basta tandaan po ninyo
Kung meron ng senyales ng downy mildew, huwag po kayong gagamit ng solo mancozeb. Kailangan po yung iba nang gamitin ninyo. Ayan, yung metalaxyl, pyraclostrobin, carbendazim, or thiocanate methyl. Yan po. Kasi ang layunin po niyan, maiwasan na masira yung dahon ninyo. Kasi ang kalimitan, ang ampalaya, or sa panahon natin ngayon, hindi may iwasan na mabasa yung dahon sa gabi eh. Kapag basa sa dahon sa gabi, yan po yung tamang kondisyon para lumabas yung downy mildew. Kaya yun nga po, para protection natin, yun, gagamit na tayo ng systemic fungicide. Okay po? Ayan. Isa rin sa sakit ng ulo kapag tayo ay nagtatanim ng ampalaya, itong red spider mites. Kasi ang inaatake po nito, yung batang dahon, bulaklak, bunga. Kalimitan po, ang talbos ninyo niyan, kumukulot na yung dahon. Pag kumulot ang dahon, huwag kayong aasa na bibigyan pa kayo niya ng bulaklak. Isa pa ring pangit, or dahil isa pa ring dahilan bakit kailangan natin itong kontrolin, nagdadala po ito ng virus. So, wala nang pinipili itong panahon na sasabihin nila na ito ay tag-init, marami nito. Hindi, all year round na lumalabas yan. Tapos, tingnan mo yan ha, na ikakalat yan ng hangin. Kasi nga, may sapot yan, gagamba eh. At ang pinaka-approach natin dito, pinakamagandang approach ay yung chemical control. Ayan, kita mo, yung talbos niya meron kang makikitang parang sapot. Yan po, confirm, meron kayong spider mites. Tapos, ayan po, merong tuldok din yung dahon. Silipin ninyo sa ilalim. Ang ginagawa ko nga, pagka duda yung farmer na nag-uusap kami, sir, ipagpag mo sa isang typewriting, sa malinis na puting papel, ipagpag mo. Tapos, kumuha kayo ng malinawang mata, yung kasama ninyo, yung anak ninyo, apo ninyo, pasilip ninyo. Kasi ako hirap ding makita yan ng wala akong handlets. Pero basta sa puting papel, makikita mo siya, maliit na parang gagamba. Kasi yun nga po, spider mites, talagang pamilya ng gagamba yan. So ang kailangan pang control nito, yung talagang chemical na para doon sa spider mites. Hindi pwedeng ordinaryong chemical lang dito, sir, ha? Ay, meron akong listahan na ipakikita sa inyo para makontrol yan. Ayan, okay. Yung sinasabi din nila, ang unang belief dyan, sinasabi nila kapag mainit ang temperatura, nandun yung spider mites. Pero ang dahilan po doon ay kapag mainit ang panahon, mataas yung ammonium content or ammonium nitrogen doon sa dahon mo. At pag mataas yung ammonium ammonium nitrogen mo doon sa dahon, yun ay gustong-gustong puntahan ng spider mites. Kasi ang gagawin niyan, kakaykayin niya yung dahon, yung katas, yun yung sisipsipin niya. Yung mataas na ammonium nitrogen, pwede yang ma-convert doon sa protein. Kasi normal na nangyayari yun eh. Pero kung wala kang ibang sustansya kagaya ng magnesium, sulfur, boron, molybdenum, hindi mo mako-convert yung ammonium nitrogen sa protina. So, ano yung ibig sabihin dito? Pinakamagandang gamitin mong abono, yung nagtataglay ng ng nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, at saka yung microelements na magnesium, sulfur, boron, molybdenum. Sa ganitong pagkakataon or pag ganitong kondisyon, mabilis mong mapapababa yung concentration ng ammonium sa dahon at mababawasan mo yung magiging attractant doon sa spider mites. Ito po yung listahan ng pwede ninyong gamitin. Meron pa po akong mas mahabang listahan dito. Pwede po kayong humingi or mag-send sa akin ng text. Padala ninyo yung email address. Lahat po ng insekto ng gulayan, nandun po. Kung paano ko kontrolin, andun din po yung tinatawag nating mode of action, brand name, active ingredient. So yan po ang kailangan natin. No? Makikita po ninyo, hindi dito kasama ang cypermethrin. Kasi yung iba, tinatanong ko anong pang-control mo? Cypermethrin. Ako sir, hindi pwede. Kasi ang thrips of spider mites, kung titingnan mo, pamilya ng gagambayan. Kung pamilya ng gagambayan, ang paa niyan, 8. Yung ordinaryong insekto, ang paa niyan, 6. Para mo mapatay ang spider mites, kailangan acaricide ang kailangan mo. Itong mga to, acaricide ito. So yan ang gagamitin po natin. Sample po nung kung paano gagamitin yan. Okay, yung una, gumamit ka ng abamectin. After 5 days, isa na naman yung uling spray, chlorphenaphyl. After 5 days, isa na naman po. Bakit ang interval ko ay 5 days? Bakit 3 spray after 5 days? Kasi yung unang spray mo, meron kang
hindi pa umaakyat dun sa mga talbos, nasa lupa yan. Pag akyat niyan, yung pag-spray mo, yun yung papatay. Ganun pa rin yung kondisyon, meron pa rin sa aakyat yan doon sa pangatlo. Yung pangatlong aakyat, mahuhuli na yan noong pangatlong spray. Kaya kailangan po dyan tatlo. Hindi pwedeng isa ha, kalimitan. Meron nagsasabi, nagre-recommenda doon sa Facebook, sasabi niya, sir, isang spray lang yan ng abamectin, okay na yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko, sir, ganito po, ang pag-control ng spider mites o thrips, hindi lang isa ang kailangan mo. Tatlong magkakasunod po ang kailangan. Tapos ganito pa rin, sir, hangga't maaari kung doon sa time na magi-spray ka, huwag kang maglalagay ng abono, lalong-lalo na yung yung nitrate nitrogen kasi yung ammonium nitrogen kasi yung abonong ilalagay mo, yun yung magbibigay ng population explosion ng mites. So biglang dadami yan. Walang sign-sign itong gagawin mo kung tatambakan mo ng abono kasi kalimitan ng isip ng farmer sasabihin niya, sir, hindi maganda yung talbos. Teka, lalagyan ko na, tatambakan ko ng abono. Lalong gagrabe yung inyong problema sa spider mites. Kaya para maiwasan yon, sir, kontrolin muna natin ito bago kayo mag-abono. Kasi yun ang kalimitang hindi naiintindihan. Kaya nga po, ating ipinapaliwanag ng maigi para sa magandang kontrol, eto muna ang gawin, saka kayo mag-abono po. Ang pag-i-spray po dyan, alas 6 ng umaga o alas 6 ng hapon kasi doon aktibo po yung ating insekto. Yan po. Ngayon, sir, ganito. Marami rin nagsasabi, sir, bakit ang aking ampalaya liko? Bakit? Parang may baywang yung aking ampalaya. Yan. Kalimitan po, yan yung nangyayari. Sabi nila, ay sir, siguro variety o sir, sobrang init. Sabi ko, sir, hindi po yan dahil dyan. Meron kayong insekto. Wala naman ako nakikitang insekto eh, sir. Sabi ko, meron. Eto sir ang dahilan dyan. Yun, leaf-footed bug. Mailap ito sir. Pag kayo'y naramdaman nito na pumapasok doon sa loob, nagtatago yan. Kaya sinasabi nila, wala akong makita. Sabi ko, sir, meron yan. Siguradong sigurado ako, meron yan. Okay, ang target nito na sipsipin, ito. Yung ganito pa lang, lumalaki pa lang na lumalabas yung bunga. Yan yung sisipsipin niya. Ano yung sinisipsip niya? Yung buto sa loob. So, pag nasipsip niya yung buto, yung nandito, hindi na yan lalaki. Ito lang yung lumalaking buto. So, tingnan niyo yung susunod. Binaak namin. Kasi gusto naming mapakita sa farmer, ano ba talaga yung nangyayari? Bakit baluktot? Tingnan nyo. Etong bahaging ito, yung merong araw, nasipsip na yung buto niyan. So, kung nasipsip niyan, patay na yung buto, hindi na yung lalaki. Yung hindi niya nasipsip, lumalaki. Yung hindi yung pag-expand na hindi pantay, yun yung nagiging dahilan para bumaluktot yan. So, yan po. Yan ang dahilan kaya namamaluktot. Kaya ang kailangan gawin natin, gumamit po tayo ng tamang insecticide para po maiwasan yung pagliko niyan or pagkakaroon ng bayawang. Kasi kung po ito class B minsan hindi na nga po kukuha niyan, binabarat na yan. Binibili, nakakain pa rin po yan, kaya lang hindi nyo makukuha yung tamang presyo per kilo kapag po ganyan yung kondisyon ng inyong ampalaya. Okay, so chemical control ng leaf-footed bug, kagaya pa rin po nung aking ibinigay doon. Ayan po, yung mga brand name, mamili kayo dyan kung ano yung available sa area nyo, ano yung mura. Hindi ko sasabihin na itong mga brand name na ito ang gamitin niyo. Kayo po ang magdedesisyon yan. Basta tandaan po ninyo, gumamit kayo ng isang mode of action, huwag yun lang ang gagamitin nyo. Salit-salitan nyo from 3A, 4A, 3A, 4A, pwede din ito tinatawag natin na unclassified kasi ito, mga bagong produkto ito, insecticidal. So, yan, meron kayong 1B, meron kayong 18. Kayo na po ang bahala dyan. Basta ito po ang nilistang binigay ko sa inyo, yan po ay magaling para makontrol yung leaf-footed bug. At ulitin ko po ulit, kung nais ninyong humingi ng listahan ng lahat ng peste ng gulay po, padalhan niyo ako ng mensahe sa email, ipapadala ko po sa inyo. Yun po, libre po yun. Wala pong problema yun. Gusto kong yung kaalaman ko, may apply ninyo sa inyong ginagawang bukirin ko. Okay, may nagtatanong, sir, tapos na ako ng pag-ani ng ampalaya ko. Paano ba ang gagawin ko kung magtatanim uli ako ng ampalaya? Simple lang po, sir. Linisin natin, mag-spray tayo ng insecticide sa mga natitira. Kay patayan, kay buhay, sprayan mo. Pagka na-sprayan mo na yon, after few days, kolektahin mo, sunugin mo. Bungkalin mo yung lupa. Pag bungkal ng lupa, hindi ka kaagad magtatanim noon na ang itanim mo mustasa. Bakit mustasa? Kasi ang mustasa,
tutulong ito sa iyo para ma-fumigate yung lupa mo. Papayatayin ito yung tinatawag nating soil-borne disease. Ano ba yung soil-borne disease? Ito yung mga nagiging dahilan, fungus na nagiging dahilan kaya nabubulok yung tangkay ng iyong tanim at makikita mo, isa-isang nalalantay yung dahon. So, kapag lumaki na yan, 3 to 4 weeks, blow under, araruhin, yung pagkabulok noon, sisingaw yun yung magiging dahilan yan para mapatay mo yung soil-borne disease na yon. At by that time, siguro mga 1.5 month, pwede ka na magtanim. Yan. Okay. Ngayon, isummarize ko na lang po ulit yung ating pinag-usapan kanina. Maganda sa ampalaya, gumamit ka ng resistant variety. Meron na pong available yan, na-i-flash na ni Sir Mike kanina. Pwede niyong kontakin. Magandang preparasyon ng lupa ang kailangan. At syempre, importante na malaman mo ang kondisyon ng lupa mo. Kasi gusto nating malaman ang lupa mo ba ay maasim o mapakla kasi merong special management po kung maasim o mapakla yung ating lupa. Hindi mapapakinabangan yung abono mo kapag po nandun tayo sa extremes. Kalimitan kasi ang pH 5.5 to 6.5, okay yan sa ating tanim. Pero kapag bumaba kayo sa 5.5, tumaas kayo sa 6.5, kailangan po sir, alalayan kayo. Iwasan na waterlag yung lugar ninyo. Pinakamaganda, certified seeds o disease-free seedlings ang gagamitin ninyo. Isang tip, sir, yung seedling, siguraduhin mo na hindi F2 yun. Maraming manloloko, baka ginawa nila, ang itinanim nila, sasabihin, sir, yan, ang magandang seedling yan. Yung pala, doon kinuha nila sa hybrid, pinagulang, itinanim, kayo yung magsasuffer dyan. Kaya kailangan, sir, yung bibilhan ninyo ng seedlings, kilala ninyo. Kailangan sundin natin yung planting density, yung sinabi natin na 0.5 meters to 1 meter ang gagamitin natin at ang pagitan ng balag natin ay 4 na metro. 4 meters. Tamang punong kailangan gamitin base doon sa pangangailangan ng halaman natin. Kung tayo ay nagpo-prune, nag-aalis ng dahon, okay lang yun. Pero huwag namang sobra kasi sinabi ko nga, kailangan ng dahon para mapaganda yung ating bunga. Meron tayong ginagamit na mga implements sa ating yung gunting, yung kita, kailangan po isa-sanitize natin. Clorox lang naman ang kailangan dito para malinis natin yung ating mga tools. And then, yung mga may sakit, yung damo, kailangan alisin yan sa ating kuwan. Hindi basta itatapon yung may sakit, ipunin, sunugin. Okay. And then, hanggat maaari, kung kailangan or kung kaya ninyo, mag-practice kayo ng crop rotation dahil ito yung tutulong para makontrol natin, ma-manage natin yung peste at saka sakit. At syempre, nandun yung pagre-restore ng kagandahan ng ating bukid. Dito po natatapos yung aking presentation. Ganito po ulit, binibigay ko sa inyo yung contact details. Paano po ninyo ako makokontak sa Messenger? Ito po yung pangalan ko. At doon sa aking mobile number, sasagutin ko po kayo. Kasi kahit gabi po pumapasok sa akin yung text. At pag gising ko po, nakikita ko yung mga mensahe ninyo, sasagutin ko po kayo. So maraming salamat po. So sa punto po ito rin, ako po ay nagpapasalamat ulit sa pagsama ninyo sa aming programa ngayong araw na to. At hari nawa po ay meron kayong natutunan na mainyong i-adapt dyan sa inyong salarangan ng pagsasaka. So magandang umaga po ulit at maraming salamat po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga kabeji. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa ulitin po.